Ang inyong mapapakinggan ay tunay na karanasan. Mario, kung ako sa'yo, makinig ka sa pamamahayag namin ng mga salita ng Diyos. Pwede kang magtanong sa aming ministro ng mga gusto mong tanong ukol sa mga aral na itinuturo sa amin. Subukan ko yan na dumalo. Tignan ko kung uubra ang mga sagot nila sa mga itatanong ko. Sige po, Mang Nugid. Sasama na po ako sa pamamahayag nyo mamaya. Salamat naman, Mario. Pinagbigyan mo rin ako. Ang aking karanasan. Ito ang kasaysayan ng mga nilalang na nagsikap upang sa puso at isipay maging tanglaw ang liwanag ng katwiran ng Diyos at sa kabila ng mga kahadlangan ay nanindigang lubos sa pagsunod sa mga utos ng Diyos. Nagsisilbi silang ilaw na nagliliwanag sa gitna ng kadiliman upang ipabatid sa madla na ang kautusan ng dakilang lumikha ang siyang dapat mangibabaw. Mga kaibigan, samahan ninyo kaming buklatin ang bawat pahina ng mga kasaysayang itinatampok dito sa palatuntunan. Ang aking karanasan. Sa araw na ito ay inyong mapapakinggan ang pagsasadula ng kasaysayan ni kapatid na Mario Fernandez, isang diakono sa lokal ng Nagkaisang Nayon, Distrito Eklesyastiko ng Quezon City. Isinilang siya sa Santo Cristo, San Antonio, Nueva Ecija, na ang pamilya ay debotong Katoliko. Santo Cristo ang patron nila doon. Noong 6 na taong gulang na siya ay lumipat sila ng tirahan sa Sipocot, Camarines Sur, kung saan lalong aktibo ang Iglesia Katolika na kanyang kinamulatan. Nagkaroon ng mabigat na karamdaman ng kanyang ama, kaya noong Enero 1977 ay lumuwas sila sa Moriones, Tondo, at doon nanirahan upang makapagpagamot ng kanyang ama. Noong 1972 ay may nag-imbita sa kanya sa pamamahayag ng mga salita ng Diyos sa kapilya at naging kumbinsido siya sa kanyang narinig ukol sa iisang tunay na Diyos. Mga mahal po naming mga taga-subaybay, kasama ko po ngayon ang kapatid na Mario Fernandez, isang diakono dito po sa lokal ng Nagkaisang Nayon, Distrito Eklesyastiko ng Quezon City at dati pong kaanib sa Iglesia Katolika, Apostolika, Romana at ilalahad niya po sa atin ngayon ang conversion niya sa loob ng Iglesia ni Cristo. Kung hindi ako nagkakamali ay 86 years old na kayo, tay. Opo. Kailan po kayo pinanganak? January 19, 1939 po. January 19, 1939. Opo. Paano kayo nagsimula sa pagiging Katoliko? Kayo po ba'y nabinyagan sa simbahan? Opo. Opo. Saan pong lugar po yun? Sa Villasar, Sipocot, Camarines Sur po. Paano po ipinamulat sa inyo ng mga magulang po ninyo ang pananampalatayang Katoliko? Niyayaya po nila ako pag magsimba. Pag ganyan, linggo, ganyan. Dahil nga po, medyo bata ako noon, 5 years old, hindi ko gaano ko, pero kasama nila ako sa pagdalo. Mm-hmm. Yan ang natitiyak ko na pag simba namin, simba nila, sinasama nila ako. Mm-hmm. At kailan naman po kayo nagkaroon ng muwang na naging daan kaya kayo po ay naging aktibo na sa simbahan? Opo.
Nung kwan po, makaraan pa ang mga 2 o 3 taon siguro, napunta po kami ng Bicol Oo. sa Sipukot, Camarines Sur. Kasi may bahay doon ang aking tiyuhin na namatay na. Pinuntahan ng asawa kami dito sa San Antonio, kinuha kami at doon kami pinatira. Sa lupa nila doon. Ano pong nangyari? Ipinagpatuloy ko po ang aking pag-aaral doon. Doon ako nag-grade 1. So doon kayo lumaki? Opo, sa Bicol na. Mhm. Sa Bicol, sa Sipukot. Maayos naman po. Ano po ang nakita nyong kasiglahan ng simbahan doon sa lugar na pinuntahan po ninyo? Palibasa, yung lugar na yun, yung Villasar, hindi pa rin maraming tao doon. Ay simbahan naman. Parang hindi ko ako interesado, parang basta hindi ako interesado pa kung ano ang gagawin, ganon. Basta doon sa bahay, yun, lumuluhod kami, tinuturuan ako ng kapatid namin panganay. Nagko-cross kami, nagdadasal kami doon. Hanggang sa parang nabuksan ang isipan ko sa Iglesia Katolika. Macario, pagpaumanhinan nyo na lang kung hindi namin naisiguro sa pangalan ninyo ang titulo ng lupang ito. Ano pa bang magagawa ko? Kundi ang umalis kami ng pamilya ko sa lupang ito. Nakakalungkot man ang nangyari. Sa totoo lang, napamahal na rin kami sa bahay na ito. Halos dito na nga nagsilaki ang mga bata. Ang naiisip ko na lang ay mapalad pa rin kami. Dahil matagal-tagal din kaming nakatira dito ng libre. Pasensya na sa inyo. Ay, wala kang dapat ipagpaumanhin. Naunawaan ka namin. Saan naman ang tuloy ninyo? Ay, napag-usapan namin mag-asawa na sa Maynila kami lilipat. Mangungupahan na lang kami sa Moriones, Tondo. Inang, mabuti po at nakapasok din agad ako ng trabaho. Ay, mabuti naman. Ang kuya mo rin naman ay may trabaho din. Kaya bukas araw ng linggo ha, sama-sama tayo magsimba para magpasalamat sa poon. Opo, Inang. Tamang-tama at malapit dito sa atin ang simbahan. Bago po ako pumasok sa trabaho sa umaga, ay madalas na akong makapagdarasal sa simbahan. Magandang umaga sa iyo. Di ba kayo yung bagong lipat? Opo. Malapit po ba kayo sa aming tirahan? Medyo. Pagitan lang ng 5 bahay bago sa inyo. Ganun po ba? Mhm. Siya nga po pala. Ako si Mario. Ako naman sinugid. Masaya po akong nakilala kayo. Ako rin naman, Mario. Mabuti naman, Mario, at may nakilala ka na dito. Oo nga po, Inang. Mang Nugid po ang pangalan niya. Matagal na daw pong nakatira dito sa lugar natin eh. Mario, bukas nga pala, mauna ka na magsimba sa amin, ha? Opo. Dadaan po muna ako sa simbahan bago pumasok sa trabaho. O sige anak, mabuti ang inuunang pagsisimba bago ka magtrabaho. Oo nga po. Para gabayan ako sa paghahanap buhay. Mario,
Po. Tara, sumabay ka na sa akin sa paglalakad papuntang trabaho. Sige po. Mukhang tinanghali ka ngayon sa pagpasok sa trabaho ah. Kasi po, nagsimba po ako kanina. Kaya pala. Mario, maaari ba kitang maimbitahan sa pagsamba namin sa loob ng Iglesia ni Cristo? Naku, hindi po eh. Abay, Ako po ay solidong Katoliko at ang aming buong angkan ay debotong Katoliko po. Mario, makikinig ka lang naman. Hindi ibig sabihin ay mag-iiglesia ni Cristo ka na. Pero, pasensya na po talaga. Hindi po pwede. Oh, sige, okay lang naman, Mario. Pero aasa pa rin ako na balang araw, mapapaunlakan mo rin ako sa aking paanyaya na masuri mo ang mga aral ng Diyos na sinasampalatayanan namin sa loob ng Iglesia ni Cristo. Nakakatuwa naman si Mang Nugid. Inaanyayahan na naman akong makinig sa mga aral ng Iglesia ni Cristo. Pero kahit anong mangyari, hindi ako aalis sa pagiging Katoliko ko. Buong buhay ko ay Katoliko na ang kinagisnan kong reliyon. Mario, nabanggit mo daw sa kuya mo kanina na may nagyayaya sa'yo na makinig sa aral ng iglesia? Ay, opo, inang. Si Mang Nugid. Isa pala siyang Iglesia ni Cristo. Nung nakaraang araw, inaanyayahan niya akong magsimba sa kapilya nila. Tapos kanina, inaayahan na naman niya akong dumalo sa pamamahayag daw nila ng mga salita ng Diyos. O ano naman ang sinabi mo? Ay, naku, inang. Hindi po ako pumayag. Mabuti naman kung ganun. Dahil maliliit pa kayo, Katoliko na tayo. Yun nga po ang sinabi ko sa kanya. Ewan ko lang po kung kukulitin pa rin niya akong makinig sa mga aral nila sa iglesia. Mario, magandang umaga. Magandang umaga din po. Oh, kumusta ang trabaho? Ayos naman po. Ay, kaya lang po kailangan mag-overtime minsan para madagdagan ang kinikita ko sa trabaho. Ano bang trabaho mo? Security po ako sa isang pribadong kumpanya dito sa Maynila. Kayo po, saan po ba kayo nagtatrabaho? Ako ngayon ang chief ng security force ng Bureau of Public Works. Abay, nasa security rin po pala kayo at hepe pa. Saan po ang opisina nyo? Diyan lang sa Luneta. Bakit? Magkano bang tinatanggap mo bilang security dyan sa pinagtatrabahuan mo? 5 pesos po ang minimum. Ay, hindi. Kailangan dyan 9 pesos na ang minimum kada araw. Tamang-tama, tanggapan ngayon sa amin. Gusto mo bang magtrabaho sa gobyerno? Kung gusto mo, sa amin ka na lang magtrabaho. Ay, talaga po. Naku maraming salamat po. Walang anuman. Bago ko pumasok mamaya sa trabaho, idadaan ko sa iyo ang application form. Bukas na bukas, iabot mo sa akin para madala ko sa opisina. Ay, mamayang gabi din po, ibibigay ko sa inyo. Ihahatid ko po sa bahay nyo. Sige. Hihintayin kita sa bahay mamaya at tamang-tama. May interview bukas para sa mga bagong aplikante.
O di ba po, Inang? Kung hindi pa ako nakalipat sa pinapasokan ni Mang Nugid, hindi tayo makakabili nitong mga gamit sa kusina. Tulad nitong 2-burner stove at mga kaldero. Happy ka ba, Inang? Ay, naku. Syempre, anak. At masaya rin ang amang mo at mga kapatid. Oo nga po, Inang. Alam niyo po, napakabait ni Mang Nugid. Halos lahat ng nagtatrabaho sa kumpanya namin siya din palang nagpasok sa kanila sa trabaho. Siya ba, anak? Abay, napakabuti naman pala ng taong yan, ano? Marami siyang natutulungan. Opo. Kaya lang po madalas niya akong anyayahang makinig daw sa pamahayag ng mga aral ng Diyos sa loob ng Iglesia ni Cristo. Ganun ba? O anong sinasabi mo? Ang sabi ko po hindi Dahil debotong Katoliko tayo at ang angkan natin ay solidong Katoliko. O nung kayo po ay nagtatrabaho na kasama ni Kanugid, inimbitahan na po niya kayo na makapakinig po ng aral. Opo, sa Iglesia ni Cristo. Sa anong pagkakataon po? Sa pagsamba po ba? Sa pamamahayag po ba ng mga salita ng Diyos? Yun po, dun sa isang bahay, meron dong pamamahayag at ang tawag nila noon. Una, makinig ka lang. Hindi naman kita pinipilit na sumapi sa iglesia. Kaya makinig kang mabuti, tingnan mo. At tingnan mo kung alin ang tama. Yung dati mo o itong Iglesia ni Cristo. So nagpaunlak kayo sa imbitasyon sa inyo? Opo, sabi ko nga, sa loob ko, mapapahiya ang iglesia nito. Kasi nga, ang totoo, ang Katoliko yun ang alam ko, di po ba? Anong partikular na aral po ang narinig nyo nung pagkakataon pong yon? Yung binasa po nung ministro ni kapatid na Aniceto Bunag, doon binasa niya sa Biblia na ang Iglesia ni Cristo ay maliligtas. Siyang maliligtas na pagdating ng araw ng paghuhukom. Ako po, hindi naman ako sanay sa Biblia. Nung marinig ko yun, parang nabago sa aking pandinig. Kaya sabi ko, nagtaas ako ng kamay doon sa ministrong gano'n na maaari po ba mabasa ko yung binabasa ninyo, yung binasa ninyo. Kasi gusto ko po masiguro na talagang nakasulat doon yung gano'n ang maliligtas, yung Iglesia ni Cristo. Mario, mamaya ay meron kaming pamamahayag muli. Sana, mapaunlakan mo naman ako para makapakinig ka ng mga aral sa loob ng Iglesia ni Cristo. Naku, Mang Nugid, meron na po akong relihiyon At ang pagkakaalam ko po ay Iglesia Katolika na kinagis na namin ang tunay na iglesia na maliligtas. Mario, ang sinasampalatayanan naming aral sa loob ng Iglesia ni Cristo ay kung ano ang mga aral ng Diyos na nakasulat sa Biblia. Ibig niyo pong sabihin, hindi tunay na relihiyon ng Iglesia Katolika na aming kinamulatan, kundi ang Iglesia ni Cristo na inyong kinabibilangan? Mario, kung ako sa'yo, makinig ka sa pamamahayag namin ng mga salita ng Diyos. Pwede kang magtanong sa aming ministro ng mga gusto mong tanong ukol sa mga aral na itinuturo sa amin. Subukan ko yan na dumalo. Tignan ko kung uubra ang mga sagot nila sa mga itatanong ko. Sige po, Mang Nugid. Sasama na po ako sa pamamahayag niyo mamaya. Salamat naman, Mario. Pinagbigyan mo rin ako. Kanina ay may sinasabi ang nagturo
na wala sa Biblia ang Iglesia Katolika. At Iglesia ni Cristo ang tunay na iglesia na nakasulat sa Biblia. Mang Nugid, di po ba sabi nyo maaari akong magtanong kung meron akong nais malinawan? Oo naman, Mario. Mamaya, pagkatapos ng pamamahayag, kausapin natin ang ministrong magtuturo para sa mga katanungan mo. Mario, ngayong nasagot na ang iyong mga katanungan, Lahat ng tanong ko nasagot ng kanilang ministro na binasa niya sa Biblia. Talaga nga kayang yun ang nakasulat? Sandali lang po. Maaari ko po bang basahin dyan sa Bibliang hawak niyo ang sagot? Oo naman, Mario. Ito ang Biblia. Oo nga. Letra por letra. Andito sa Biblia ang mga binanggit niyang sagot sa aking mga tanong. Kaya lang, baka gawa lang ng Iglesia ni Cristo itong Bibliang ginagamit nila. Ay, tamang-tama. May Biblia ako sa bahay. Maaari kong kunin ang mga talatang ito para makita ko kung nasa Biblia ko ang mga binasang ito. Mario, Ay, Mang Nugid, okay na. Babasahin ko na lang po sa Biblia sa bahay ang mga talatang ito. oo Mario. Ito, hawak ko na ang Biblia ang gamit namin dito sa bahay. Bubuklatin ko na upang basahin ang mga talatang binasa ko kanina sa pamamahayag. Ito nga ang mga binasa ko kanina. Nakasulat sa Roma 16:16. Ang Iglesia ni Cristo. Bakit ngayon ko lang ito nalaman? Totoo rin kaya yung narinig ko na sinabi ng ministrong nagturo sa pamamahayag na walang mababasa sa Biblia na Iglesia Katolika Apostolika Romana? Tama-tama, Huwebes bukas. Sasama ako sa pagsimba ni Mang Nugid na ipinag-iimbita rin niya. Gusto ko pang malaman ng mga aral sa loob ng Iglesia ni Cristo. Napakasarap palang magsimba sa loob ng Iglesia ni Cristo, Mang Nugid. Oo, Mario. Siya nga pala. Ang tawag namin ay pagsamba. Mabuti naman at unti-unti ka nang naliliwanagan. Ibig bang sabihin nito ay... Opo, Mang Nugid. Magpapatuloy po ako sa pakikinig. Salamat sa Ama. Mario, magpatuloy ka lang sa pagsusuri ng mga aral sa loob ng Iglesia ni Cristo. Opo. Sisikapin ko pong maisama ang aking buong pamilya na mapakinggan din nila mga aral sa loob ng Iglesia ni Cristo.
Oh, ginabi ka na, Mario. Opo, Inang, pasensya na po Pinaunlakan ko pong muli yung paanyaya ni Mang Nugid. Sumama po ako sa pagsamba nila. Ano? Huwag mong sabing iglesia ka na. Inang, hindi po ganun kabilis para maging iglesia ni Kristo. Ganun pala eh. Bakit nagsimba ka sa kanila? Matagal na tayong Katoliko, Mario. Ano ba nangyayari sa'yo? Buong angka natin ay Katoliko. Ikaw pa nga ang pinakamasipag magsimba. Bakit ngayon? Naiiba na ang paniniwala mo. Bakit, Mario? Inang, yan din ang mga sinabi ko sa sarili ko noon. Hindi ako makikinig at maniniwala. Pero nung magtanong ako sa kanilang ministro at masagot ang lahat mula sa Biblia, tinuloy-tuloy kong magsuri at binabasa ko rin sa Biblia natin dito sa bahay. Wala pong pagkakaiba ang mga nakasulat. Ang akala ko po noong una may sariling Biblia ang Iglesia ni Kristo. Pero wala po pala. Ang Biblia ang ginagamit natin ay siya rin palang Biblia na ginagamit nila. Kaya doon na po ako nagsimulang magsuri. Kaya Inang, wala pong mawawala kung magsusuri din po kayo. Malalaman niyo po ang pagkakaiba ng Iglesia ni Kristo sa relihiyong ating kinagisnan. Mario, tawagin mo na yung amang at ang kuya mo. Inang, kayo na lang po ang hinihintay namin. Sila kuya at amang nakabihis na po para sumamba. Naku naman. Nauna pa pala kayo sa akin. Siya sige. Susunod na ako sa inyo. Sa lahat po ng nanonood sa pagkakataong ito, sa manauukol sa pagtuturo ng Iglesia ni Cristo, ay sana dumating ang pagkakataon sa inyong panonood ay matawag din kayo sapagkat narito ang katotohanan na ako ay isa sa mapanuri at ako ay pinalad na maunawaan kong lubos ng kaligtasan narito sa loob ng Iglesia ni Cristo. Mga minamahal naming kaibigan at taga-subaybay, nawa ay naibigan ninyo ang naging bahagi ng paghahayag ng kasaysayan ng pag-anib ni kapatid na Mario Fernandez sa Iglesia ni Cristo dito sa palatuntunang Ang Aking Karanasan. Ako po si kapatid na Raywel Estareja mula po sa lokal ng Paco Distrito ng Maynila, ang siyang gumanap sa katauhan ni kapatid na Mario Fernandez. May tungkulin mula sa lokal ng Nagkaisang Nayon, distrito ng Quezon City. Kasama ko pong gumanap sina kapatid na Babe Samson Angeles mula po sa lokal ng San Francisco, distrito po ng Central. Gumanap po bilang Maria, ang inang po ni kapatid na Mario.
Mona Dagsaan mula po sa lokal ng Bayan-Bayanan, Distrito ng Marikina. Gumanap po bilang auntie. Gumanap din po si kapatid na Val Villanueva mula po sa lokal ng Ugong, Metro Manila East, gumanap na nugid ang nag-anyaya kay Mario. Superbisyong teknikal at sa musika ni kapatid na Joel Dacumos mula po sa lokal ng Manggahan, Distrito ng Quezon City. Sa panulat ni kapatid na Mona Dagsaan mula po sa lokal ng Bayan-Bayanan, Distrito Eklesyastiko ng Marikina. At sa pakikipanayam at pangkalahatang pagsubaybay ni kapatid na Eric Along.